Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang mga kababayan. Komento po na inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin itong pahayag po ng kapatid po, si Ading ng Pangulong Marcos mga katambay. Dahil po dito sa kanyang sinasabing malasakit po. May malasakit po siya. Para sa kanya, may malasakit po siya sa taong bayan. At lalo po sa budget na ginawa po ng BICAM at kasama po sila rito. At sinasabi niya na hindi po siya pumirma dito mga katambay. At nakikiusap po siya sa kanyang ading na sana daw po ay baguhin pa at tutukan pa hanggat hindi pa napipirmahan ang budget po na talagang nakita naman natin kung paano po nila minanduhan ng pamilya. Kasi sila po ito yung nagmamando po ay isa rin po kapamilya nila ng Senadora Amy Marcos. Di po ba? Halos sila po ang nagpapatakbo ng gobyerno. Sila po magkakamag-anak, magpipinsan. Tapos ngayon, lumalapit po sa taong bayan ang senadora na nakikiusap po na sila naman po ang may problema dahil anong klaseng pagpapatakbo sa gobyerno ang nakikita natin. Pati siya. Parang wala po siyang alam at parang wala po siya sa gobyerno kung siya po ay magsalita ngayon sa ating bansa. Lalo po dito sa mga report o interview sa kanya, mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag, mga katambay, na para po bang ang nangyayari po ay walang kasalanan ng Pangulong Marcos at kailangan pong makiusap pa siya at merong ibang tao na nagkakaroon po at nagbibigay ng problema sa kanyang kapatid. Ganun po ba, mga kababayan? Pakinggan po natin. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado, talagang totoong poorest of the poor, walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at sa anumang pangangailangan. Zero sila. Hindi pa naman niya pinipirmahan pwede pa talaga ayusin. Habulin pa sa BICAM, pakiusapan ng lahat na talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Nananawagan ako sa aking kapatid, ng ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo at sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Alam mo naman pala labag sa batas pero ginagawa po ng pamilya nyo. Pamilya mo po ang speaker. 2 tao kumukontrol. Nakita nyo po, pagdating sa BICAM, sino po ang kumukontrol? Di ba? Ang House of Representatives at ang Senate. Di ba? Sila po. Kasama po Senate President at ang pinsan po ng Senadora Amy Marcos na para po siyang walang kaalam-alam at ganun din po ang ating presidente. Ngayon lang po nangyari sa kasaysayan po natin ito na meron tayong presidente na mismong kapatid na ang nahihinaan po. Mismong kapatid na ang nahihinaan sa kanyang kapatid. Dahil presidente ka ng Pilipinas, kinakaya-kaya ka ng House of Representatives at ng Senate, mga katabay, ng Senado. Nakakahiya, di ba? Hindi po natin nakita yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang nasusunod po ay itong mga programa na dapat tutukan, budgetan ng dating Pangulong Duterte. Yung kanyang build. Pero ngayon, ang nasusunod po yata ay yung institusyon po na sinasabi ng Vice President na 2 tao lang po
ang nagmamando ng pera ng bansa. Yung mga proyekto po nila ang natututukan, mga kababayan. Yung proyekto po nila, lalo po yung AKAP. Nakita nyo po ba na kinitil ang kanilang proyekto? Sagana po sa budget Ngayon, ano yung pinasasabog ni Senadora Amy Marcos na hinihiling niya sa kapatid niya dahil hindi pa raw napipirmahan? Mga katambay. Unang-una, bago natin ituloy. Unang-una, wala namang power ang kapatid. Hindi sinusuway Diba? Hindi nire-respeto. Diba? Dahil ang sinabi ng Senadora, yung kanyang sinabi sa SONA na tutukan ang mga pangunahing pangailangan ng mga Pilipino. Natutukan ba? Mas tinututukan po ngayon yung mga programa po ng Kongreso. Lalo po ang ayuda, ang kanilang AKAP na sinasabi po ng mga kababayan natin na magagamit ito sa pangampanya at syempre po sa sinasabi pong pamimili yata ng boto dahil sila ang magpapamigay nito. Kahit ipinagtatanggol po ng DSWD Secretary Gatchalian na hindi po ito mapupolitika at syempre hindi rin po ito pwedeng ikurap, mga tambay. At hindi rin po pwede ito hawakan daw ng mga kongresista. Ang sabi naman po ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino, sabi naman natin, lukuhin mo ang lelong mong panot at malabo ka pa sa sabaw ng pusit. Ang sinabi po yan ng isang convicted ng child abuse, mga katambay. Di ba? Ano ang klase? Kasi nga, kasalanan mo kasalanan ng isang Senadora Amy Marcos, kaya po nagkakaldalechi-lechi po ang gobyerno natin ngayon. Kung hindi po dahil sa inyo, Senadora Amy Marcos, wala po kaming presidente na ganyan. Wala pong presidente ang Pilipinas na katulad po ng kapatid nyo, na kailangan nyo pang turuan, kailangan nyo pang makiusap. Di mo ba? Saan ka nakakita? Kayong magkakamag-anak ang nagkakaproblema sa gobyerno. Pagdating sa pera, kayo-kayo. Hindi magkakasundo. Hindi kayo magkakasundo. Katulad ng speaker. Hindi nyo kasundo ang speaker sa programa. Dahil may sariling programa ang speaker. At ang inyo naman kapatid, mukhang hindi naman po sinusunod ng speaker. Di ba? Dahil napatunayan din po yata yan ni Atty. Vic. Yung dating executive secretary na bumitiw, na si Atty. Vic Rodriguez, siya po mismo nagpatotoo na ang inyong kapatid ay hindi lang siya ang presidente ng Pilipinas. Marami raw po nagpapaka-presidente sa Malacanang. Ayon na rin po yan kay Atty. Vic. At pinatunayan din po yan ni Atty. Trixie Cruz Angeles na dati rin pong sekretary na nagbitaw po. Dahil marami raw po nagiging presidente at marami raw po na nagiging sinasabing taga-utos at sinusunod. Hindi lang po ang inyong kapatid. Nakikita naman po ng taong bayan ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Mukhang hindi po sinusunod. Lalo po ng pinsan, mga katambay. Hindi yata sinusunod. Nakita niyo po, ano sabi ng Pangulo nung nakaraan? Tigilan niyo na yan. Hindi makakabuti sa bansa yung ginagawa niyong impeachment sa Vice President. Tumigil ba sila? Hindi Dire-diretso. Dire-diretso, mga katambay. Pero sa kabila nito, malaking trouble po yan sa isang Pangulo. Dahil ini-impeach mo, gusto mo i-impeach sa pondo, sinasabi nyo na hirap nyong gawa ng issue at korupsyon ng Vice President. Pero naglabas naman ang COA na kayo pinakamalaking nagastos at ginastos sa confidential intel fund. Hinahabol nyo pilit na may korupsyon ang hundred of millions pero walang korupsyon ang billions of peso. Hindi bababa sa 4.56 billion. Kaya ang mga Pilipino, lalo nyo lang pong nilalagay ang Pilipino na magalit sa administrasyon nyo. Kaya makikita nyo po ang galit ng Pilipino sa susunod na taon. Kahit ano gawin yung pagpapabango at kahit anong pagpapabango rin ang gawin ng Senadora Amy Marcos, bistado na po kayo. Nagpapaawa at parang pabiktima ang dating po ng mga Pilipino sa Senadora Amy Marcos na para pang siyang lumalabas na concern sa pera ng bayan. Pero sila naman po ang magkakasama dahil ng mga nakaraan. Magkakasama po talaga yan dahil magkakadugo yan. Yung sinasabi nga ni Kamanong, sa media lang po nagbabanatan yan. Pagka may light camera action, diyan po, parte ng politika yan Katulad po ng Senadora, komento na inyong lingkod, tumatakbo po yan Kailangan po yung kapalpakan na nakikita ng mga Pilipino sa kanyang administrasyon ng kanyang kapatid. Sa kanilang administrasyon,
Party po siya ng pamilya. Marcos po siya. Pinsan niya po ang Romualdez, ang speaker. Magkakapamilya po yan. Iisa po ang pinupuntahan yan. Iisang lugar. Pag wala pong kamera, magkakasama po yan. Iisa lang po ang pinupuntahan na yan. Iisa rin ang kinakainan yan. Mga mayayaman, mamamahaling mga restaurant, kung ano man ang mga hotel. Nakikita-kita yan mga katambay. Kahit po sa party ng mga pangmayaman, pangbilyonaryo. Sila rin ang magkakasama. Pinagtatawanan lang tayo niyan mga katambay. Kayang-kaya po tayong lukuhin yata ng mga politiko, mga katambay. Sa camera at sa media lang po at sa mga sinasabing radio station, dyan lang po sila magsasabi ng pangit ang ginagawa ni Ganire, hindi maganda ang ginagawa ni Ganire, hindi maganda ang paghawak ng pera, minamando ng hawak ng pera, pero sila rin yan. Sila pa rin ang magkakasama sa bandang huli. Dahil napatunayan naman natin yan. Nakita niyo po ngayon, magkakasama sila lahat ngayon. Yung isinusuka ng taong bayan, yung yellow, pink, liberal, di ba? At pati po ang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Ngayon po, napagkikita natin ngayon, magkakasama yata silang lahat Pati po Makabayan Black, di po ba? Nakita niyo po, talagang kaya-kaya pong bilugin ng mga politiko, lalo pong itong mga sinasabing sila pala ang talagang tunay na magkakaalyado at magkakasama. Kasi po nabunyag po sila lahat di ba? Nabunyag sila at nabisto po sila ng taong bayan sa pamamagitan ng Vice President. At yung ginawa po nila sa Vice President, talagang napakatinding panggagamit po. Tapos ngayon, ano ginagawa nila sa isang Vice President? Kinikitil po nila at pilit na pinababagsak. Ginagawa po nila, kamukha nung ginagawa po sa dating Vice President Jojo Mar Binay, mga katambay. Gusto rin po nila ibinay ang Vice President. Kaya lang, ang pinakamasakit dito ay gusto po talaga nilang ibaon ng ibaon. At hirap na hirap naman po sila. Yung ginagawa naman nila sa Vice President ay bumabalik naman po sa kanila ang pinakamalaking suntok, mga katambay. Yung suntok, yung balik ay sa kanila po mismo tumatama, mga kababayan. Kaya dito po sa ginawa ng Senadora Amy Marcos, wala na po itong mabubudol. Gusto na naman po budulin yata ang mga Pilipino na parang siya'y kakaibang Marcos. At para ba po bang ang isang Amy Marcos ay walang kinalaman, malinis ang konsensya, hindi pumirma sa BICAM, wala siyang pinirmahan, at napakarami niya natutuklas ang korupsyon sa administrasyon po ng Bagong Pilipinas at syempre po sa humahawak at kumukontrol ng pera sa BICAM. Siya na rin ang may sabi, pagdating sa BICAM ay wala na silang magawa, mga katambay. Dahil ang nagdidesisyon lang ay yung mga nasa BICAM, mga katambay. Nakita niyo po, pinasabog na naman niya ang how many billions na nabawasan daw po ang pagtulong po sa 4Ps. Sa kabila nito, meron po support sa pag-aaral yan. Diba? Pagkain. At napakarami pa iba, mababawasan yan. Yun na sinasabi niya. At marami raw ito makikitil na pangangailangan ng may hirap nating kababayan. Di po ba? Totoo naman po yun. Pero may ginawa po ba siya? Wala naman po siyang ginawa inilalapit pa rin niya sa kanyang kapatid. Yung una nga lang natuklasan niyang malalaking korupsyon, may ginawa po ba siya? Di po ba? Wala. Wala siyang ginawa. Hanggang exposure lang siya sa media dahil kailangan niyang manalo bilang senador. Pero meron po ba siyang binuksang komite para mag-imbestiga? Mas mainam pa nga yung ginagawa po ng yung ginagawa ng talagang puro pagpapabagsak, puro pagpapasira sa pamilya Duterte. Nakita niyo ba yung komite ng Quadcom? Tumigil po ba yan? Di po ba? Dahil nakatutok lang po sila sa pamilya Duterte. Di po ba? Kahit hirap na hirap silang maghanap ng korupsyon at tinatamnan na nila ng mga issue, kahit yung confidential fund, intel fund, ay labag po at maraming lalabagin itong probisyon sa batas at talagang pati ang COA ay ginigipit na rin nila na hindi naman po nila saklaw ang pagiging mga auditor nito ay nagpapaka-auditor po ang Quadcom. Di po ba? Dahil nga dito sa sinasabi kailangan tutukan ang pagpapabagsak sa Duterte. Pero itong Senadora Amy Marcos, nakapagtataka.
Napakarami niyang in-expose sa ating mga Pilipino, lalo sa korupsyon at hindi maipaliwanag na pondo. Pero meron po ba siyang ginawa sa atin, mga Pilipino? Wala eh. Hanggang salita lang. Pag nai-release niya na sa media, patay kang bata ka, hanggang release na lang. Pero pwede silang gumawa ng investigasyon. Meron po ba? Halos lahat. Di ba? Walang investigasyon eh. Yung issue nga lang ng droga, hindi nga nila masagot. Pati po siya, wala rin siya sinasagot sa issue ng droga, mga katambay. Wala rin po. At yung korupsyon po, na meron po ba siyang mga aksyon dyan? Hindi niya binabanggit din yan. Yung paglipat ng pera sa PhilHealth. Di ba? Yung pera ng PhilHealth, inilipat po yan. Patungo po sa kanila. Sa administrasyon po. Di po ba? Dahil may mga proyekto daw di umano. At yung pagkaltas po ng budget ng Vice President, mga wala naman sila nagagawa eh. Di ba? Kontrolado nila eh. At yung i-zero budget nila, ang ahensya po ng PhilHealth, di ba? Ang PhilHealth, yan po, hindi po nasisiro budget yan. Matagal na panahon po yan. Kahit ilang presidente na nagdaan, hindi po nasisiro yan. Kung meron pong anomalya ang namumuno sa PhilHealth, dapat ang bigyan mo na aksyon yung namumuno riyan dahil palpak. Di po ba? Kung meron ka nakikita na hindi mo gusto bilang mambabatas at hindi sila sumusunod sa sinasabi mo, nakapalpakan nila at dapat itama ito at sinasabi pa ng isang Senadora Grace po na bigyan ng lesson, bakit pati ang mga Pilipino gusto mong bigyan ng lesson? Gusto mong bigyan din ng parusa? Gusto mong parusahan ng PhilHealth? Pati ang mga Pilipino dinadamay mo. Dapat ang iayos nyo yung namumuno. Kung sinasabi nyo hindi tama ang kanilang paggastos at pagtugon at hindi itinutulong sa mga Pilipino, sila ang mananagot, hindi ang mga Pilipino ang magdurusa. Di po ba yun ang tama? Kaya lang, gigil na gigil sila rin sa pera ng PhilHealth dahil napakaraming pera. Napakarami po kasing pera ng PhilHealth kasi marami po kasi nagko-contribute dyan ng mga Pilipino. Dahil nga aasahan natin yan na lang ang tanging pag-asa natin pag nagkasakit tayo, di po ba? Kaya nga pag may trabaho tayo, obligado tayo maghulog ng PhilHealth natin. Saka yung ating SSS, di ba? Para nga naman pagka tayo naman ay tumanda, kahit pa paano, may makakuha kang pension. Di ba? Yung ating GSIS, di ba? PhilHealth, SSS, di ba? Kaya lang, nakukurap yata. Pero wala pong investigasyon dyan na Senadora Amy Marcos. Puro lang dadalhin po tayo sa balita na ganito. Na concern. Pero sa totoo naman, mga kababayan, siya naman na nagbigay ng kapahamakan sa atin, mga Pilipino. Siya po. Hindi, yung sinasabi ko nga po, hindi dadanasin ng ating bansa na magkandaleche-leche, lalo sa paghawak ng pera, kung wala po tayong Marcos na presidente. Di po ba? Kaya po nagkandaleche-leche. Bakit? Pati siya ngayon. You know? Humihiwalay siya, kuno. You know, meron siya sinasabing independent siya. Ayaw niya samahan ng kanyang ang kapatid niya sa partido. You know, hanggang politika lang naman. Pagkatapos ng politika, magkakasama naman sila, magkakausap, kasama sa kainan. Di po ba? Kasama sa party. Niluluko lang tayo nito Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Huwag na po tayong maniwala sa mga ganitong statement ng isang Senadora Amy Marcos. Nakita niyo naman po kung ano ginawa sa atin, lalo po sa mga pamilya Duterte at yung tiwala na binigay ng BP Sara. Ang nahitaan lang niya po sa pamilyang ito ay puro po pahirap at sinasabing talagang dadaling ka sa kawalan at gusto ka pa ipakulong, gusto ka pang ma-impeach ng pamilyang ito, mga katambay. Kasi magkakasama isang pamilya na yan Magkakasama na po yan di ba? Romualdez, Araneta, Marcos. Magkakaano na po yan Yan po ang nakikita po natin na nangyayari sa ating bansa. Pero nakita si isang senadora na para siyang kakaiba, no? Ibang Marcos siya na kailangan po itanim natin sa isip natin yung sinasabi niya na mas matino siya. Ang tanong, binigyan mo kami ng isang presidente at isang speaker na kamag-anak mo na hindi pala matino. Ganon. Tama nga yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na talagang, merong presidente na weak. Weak leader. Napaka-weak daw, mga katambay, ayon sa dating presidente Duterte, mga katambay. At sinasabi rin ng dating Pangulong Duterte na meron tayong drug addict na presidente.
mga katambay. Nakikita naman natin kahit papaano na may sintomas yata ng pagiging drug addict ang kanyang kapatid. Di ba? Kaya pati nga po yung kanyang anak, di ba? Nababalita rin na yung pati ang kanyang anak meron din nakikitang sintomas na ito meron din na sinasabing may something, mga katambay. May something doon sa itsura po ng kanyang kapatid. Kaya po, ang nakakalungkot lang mga kababayan, dadalin tayo sa ganitong ma-release statement. Para ba siya walang kalam-alam? Senadora siya. Isang senadora, Amy Marcos, ang magsasabi sa atin na parang nangyayari sa atin meron lang na isang tao o ilang tao ang nagbibigay ng problema sa kanyang kapatid. Kaya nakakagulat doon ka dadali ng isang Amy Marcos samantalang sila yung powerful, sila lahat sila yung kamag-anak nila, siya mismo, silang lahat ang may control ng pera ng bayan. Kaya nakakagulat ginagawang bobot ang mga Pilipino na para bang walang kalam-alam ang isang Ferdinand Marcos Jr. dito sa nangyayari po ng mga problema lalo sa kaperahan at budget ng mga Pilipino. Alam na ng mga Pilipino yan, Senadora Amy Marcos, at bistado na ang pamilya mo, Senadora Amy Marcos. Bistado na po ng mga Pilipino ang karakas ng pamilya nyo magmula sa Romualdez, Araneta, at syempre po, nandiyan syempre ang Marcos, mga katambay. Akala kasi ng mga Pilipino, ibabangon nyo ang pamilya Marcos. Ibabangon nyo ang pangalan nyo sa mga Pilipino. At yung sinasabi po na napakagaling po sa pamamahala at walang bahid korupsyon dahil nga yan ang issue sa inyo. Nung kayo po ay matagal na panahon na nagalit ang mga Pilipino dahil nga sa sinasabing diktador, magnanakaw, mamamatay tao, ay ibabangon yung muli ang inyong Marcos na apelyido. Pero po, mukhang mismo sa inyong bibig, Senadora, na nagkakaproblema po ang administrasyon ng inyong kapatid, lalo po pagdating sa kaperahan, mga kababayan. At syempre po, napakalaking problema po ng kapatid nyo pagdating po sa bisyo na ayaw pa rin niya pong tuldukan ang droga, mga katambay. Ito po ang isa pang malaking problema. May problema na po sa pamamahala ang Pangulong Marcos at sinasabi nga po na weak leader ng dating Pangulong Duterte, pero may issue pa rin po siya na napakalaki, mga katambay, na hindi po mawawala ito sa isipan ng mga Pilipino hanggang hindi niya tinutuldukan. Ito po yun, tingnan po natin yung issue pa po na isa ng Pangulong Marcos. Sandali lang po natin. Ayan po. Nawala. Teka po. Sandali. Ayan. Yan ang hindi po mawala-wala po sa mga Pilipino yan, mga kababayan. Yung sinasabi pagiging weak leader, kinokontrol ng sinasabi ni Atty. Vic, pinsan, maraming pangulo, tumatay yung pangulo sa Malacanang. At yan pa, pinakamalaking issue na problema, Senadora Amy Marcos. Yan, malaking problema po na inyong kapatid yan. Yung nakikita po na wala siyang sintomas, na nakikita po sa ibang gumagamit na Pilipino ng droga. At hindi po nakikita po yan sa inyong kapatid. Pati po yung dating ngayon, si tumatakbong Senador Abalos. Hindi po kayo nakikitaan ng inyong kapatid, si Abalos, wala pong sintomas na gumagamit po ng droga, mga kababayan. Kaya napakarami nyo pong problema, Senadora, ang inyong pamilya. Sa totoo lang, marami pong problema ang pamilya Marcos na sasagutin sa mga Pilipino. Hindi lang po korupsyon, kaperahan, pati po ang issue sa droga, Senadora Amy Marcos. Ayan po ang malaki po ninyong problema na kailangan nyo pong tugunan. Kaya po hindi po nagtitiwala na sa inyo ang mga Pilipino. Malaki na po ang Pilipino. Iilan-ilan na lang po, ang mga nakikinabang na lang po yata nagtitiwala sa inyo. At malalaman nyo po yan, mga Senadora, pagdating po ng halalan, kung may tiwala pa sa inyo, Senadora. Dahil sa kabila ng ginawa nyo sa mga Pilipino, na mismo kayo ang talagang nagpabango kay BP Sara. Niligawan nyo si BP Sara para lang
masama na sinasabing maging unit team at napakagaling ng inyong kapatid na mamuno dahil mismo kayo ang nanligaw, pilit sa BP Sara. Pero ito lang po ang nakita ng mga Pilipino. Pati si BP Sara ay nagalit ng gusto sa inyo. Nagalit ng gusto sa pamilya ninyo ang Vice President sa ginawa niyo pong pambubudol sa mga Pilipino at ganoon din po sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Muli po mga katambay, maging matalino po tayo. Huwag po tayong papayag at maniniwala sa mga statement, lalo kung ito ay gagamitin lang nila at kumukuha na naman po ng simpatsya sa atin dahil po maghahalalan. Kailangan po nila magkaroon ng power muli. Kaya kailangan gagawin nila lahat ang strategy. Strategy mga katabay. Ito po ay parte ng pamumulitika. Kailangan nila ng strategy para po maniwalang muli po sa pamilya Marcos ang mga botante. Katulad ng Senadora Amy Marcos na tatakbong muli para magkaroon ng kapangyarihan. Ano ang nagawa ng isang Senadora Amy Marcos sa mga Pilipino? Tingnan po natin ang kanyang mga nagawa. Nakatulong po ba ito sa kahirapan, kawalan ng trabaho, at marami po bang batas kapaki-pakinabang para sa mahirap? Di po ba? At hindi po ba ito nagkamal ng isang damukal na salapi? Wala po ba itong korupsyon? Ang mga ito, hindi ba nagsiyaman sa pera ng bayan? Marami pong tanong ang mga Pilipino riyan. Kaya nga nararapat na i-background check po yan, mga katambay. Sana magkaroon po ng batas para riyan sa mga politiko. Muli po, si Katambay Manong, ingat-ingat po tayo sa mga politiko. Huwag po tayo basta-basta magtiwala nang hindi po tayo nabubudol at hindi po mabudol muli, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Muli po, maraming salamat po. Ingatan nawa. Bye-bye.